Ang galing talaga ni Lord, no? Marami tayong gusto, pero hindi natin nakukuha. Marami tayong plano, pero hindi natin nagagawa. Tapos biglang may magandang bagay na dadating. Alam mo kung bakit? Kasi His plan is better than ours. Ingat! Hello mga kahulasan, mga ka-ibags! Welcome back again to my mini vlog at sa panibagong yugto ng buhay ko bilang isang OFW. Ito nga pala first time kong mag-voice over. So kung nakikita nyo ay Calamansi ngayon. Kaya ito gagawa kami ng juice or tapos na kasi kaming maggawa ng ang tawag nito yung burong kalamansi. Tinilagay na namin sa labas. So ito ngayon ay gagawin ko ay maglalagay ako ng asukal tapos ilalagay ko rito sa tray. Ayan ang gagawin ko. Ito yung nga pala yung ginawa ko nung nakaraan. So ilalagay ko na ulit dito sa box kasi para pag gumawa at kailangan ni Madam ng kalamansi na may asukal kasi yan ay ginagamit namin sa paggawa ng juice para hindi na kami mag-squeeze. Kasi minsan, walang mga kalamansi, kaya minsan lemon na lang ang ginagamit namin. Medyo mahal. Kasi pag ganitong mga panahon, medyo mahal ang kalamansi. Pero minsan naman, may time naman na medyo mahal, mura ang kalamansi. Pero minsan yung lemon naman, yung kulay yellow, ay mura. So, ayan, tinatanggal ko na siya sa tray ng parang dito nilalagay ng mga yellow, 'di ba? So dito ko nilalagay. Dito pinapalagay ni Madam, iniisa-isa ko. Then nilalagay ulit sa freezer para pag sakaling kailangan ni Madam ulit at kailangan nila ng magtimpla ng juice ay kukuha na lang ng kukuha. Ayan, finish. So isi-set aside muna natin 'yan kasi gagawin natin yung pinaka juice ng lime juice. So ayun, kung makikita nyo, hugasan muna para, syempre, malinis. Ayan, dyan natin nilalagay. Kailangan ng walang tubig at, kasi yan, masyado yung mga alikabok or masyado yung maraming dash. Alam niyo naman dito sa Saudi Arabia ay sobrang grabe ang alikabok dito. Mayaman kami dito sa alikabok. Kung pwede lang iuwi ang alikabok at mayaman na kami sa alikabok. Kung nabibenta lang ang alikabok, malamang mayaman na lahat ng mga OFW. Shout out sa lahat ng mga OFW dyan. Kamusta? So, ayan, busy ang Inday nyo, no? At maya-maya lang ay matatapos na at yan naman ay hiwain at i-squeeze. Actually, bumili si Madam ng machine para pang-squeeze nga at hindi na kami mahirapan. Pero hindi siya magandang gawin sa machine kasi nga lahat pati yung balat ay nai-squeeze kaya mapait siya. Hindi nagbe-blend yung pait at saka yung asim kaya hindi siya magandang kaya minabuti na lang ni Madam na mag-squeeze na lang kami ng yung talagang one by one na lang kahit na medyo mahirap pero exciting naman. Medyo masakit nga lang sa kamay pero madali naman tong squeezein kasi nga malalaki siya. Hindi katulad ng unang squeeze namin dahil ang liliit. Grabe, parang mga 5 duling ang kalalaki yung mga lime juice dito nung nakaraan. Pero ngayon okay na siya, malalaki na siya. Ayan. Tapos na siyang ilinisin, hugasin at tara, puntahan naman natin dito. So, meron na siyang asukal. Nilagyan ko na ng asukal kanina. Hindi ko na pinakita kung gaano kalaki inilagay. Pero, ang inilagay ko ay kalahati, 2 kutsarang asukal. Good na yun para dito sa aking gagawing juice. So, ayan, maghihiwa muna natin. Hihiwain muna natin yan bago isqueezein natin. So, yan ang ginagawa namin. So, mamaya pala, habang nag-i-squeeze ako, hindi alam ni Madam na naggaganyan na ako kaya pumunta siya dito at ayun, pakialamera na naman at tinulungan na naman ako. Mamaya makikita nyo nagulat nga ako pero hindi ko na pinatay yung camera ko kanina pero go lang. Pero kunyari nanonood ako, hindi niya alam na nagbi-video ako.
So, ganyan lang mga ka-eyebags at mga kahulas. Ito nga pala ang unang voice over ko dito sa page na to. Sa aking unang-unang voice over. Hindi pala, pangalawang voice over ko na to. No, yung isa yung short voice over ko. Pero ito yung pinaka-long video ko na voice over. Actually, meron akong page. Si Ate Just Make It Vlog. 21 followers na ako doon. Pero, sad to say, ay hindi po siya na approve ni Meta dahil nga maraming violations. Kaya ito po, gumawa na po ako ng bagong account at page. Sana po, supportahan nyo pa rin ako dito sa aking page, mga kahulas at mga ka-eyebags. Maraming salamat po. So, around to 500 followers na tayo, no? So, wala pang isang buwan, 500 followers na. Laban lang. At siguro sana, sa bandang huli ay kahit anong hirap, anong sakripisyo ay kaya natin lagpasan. Alright. So, ayan. Squeeze na tayo. Ayan, mga ka-eyebags. Medyo malaki siya, mga kalamansi na yan. Kaya hindi masyado akong hirap sa pag-i-squeeze. Dito sa Saudi Arabia, tuwing August talaga, nagtig-kalamansi. Kaya minsan, nung nakaraan, last year, grabe ang ginawa ko, mga 2 plastic na malalaki. Ako lang mag-isa. Minsan, naawa sa kasi madam, tinutulungan nila ako. Pero ngayon, ayan, okay naman, goods naman, at medyo masakit nga lang to sa kamay, pero wala eh. Sacrifice, talagang tiyagaan lang. Ganun talagang buhay Saudi. Girl, kailangan magtiis, kailangan tiyaga. Kasi kung hindi ka magtitiis at wala kang tiyaga at pasensya, hindi ka kikita at wala kang reals. At wala kang pambayad ng utang. 'Di ba, mga kahulas at mga ka-eyebags? Nandito naman tayo para magbanat ng buto at tayo ay makapagbigay ng kaginhawahan sa ating pamilya sa Pilipinas. Kaya lahat gagawin natin para tayo ay magtagumpay sa larangan bilang isang OFW, gano'n man ito kahirap. Diba? So, alam ko maraming relate sa atin, no? Dito bilang isang OFW, kaya shout out sa lahat ng mga OFW man sa sulok ng mundo. Hello, kamusta po kayo? Sana po ay lagi kayo mag-iingat at malayo sa anumang karamdaman. So, ayan, malapit na tayo matapos mga ka-eyebags at mga kahulas. Kaya, konting tiyaga at konting piga-piga pa ng kalamansi at matatapos na rin tayo, 'di ba? Sabi nga nila, lahat ay may hangganan at may katapusan. Kaya kahit anong hirap ang dinadanas mo sa buhay, kailangan ay maging matatag at maging mapagpasensya sa larangan para tayo ay magtagumpay sa lahat ng hamon ng buhay. Okay, nagiging tsadeli na ako, ha? So, ayan, mga kaibas, konting kush-kush pa. So, ayan, salin na ulit natin kasi napuno na yung aking lagayan ng calamansi juice. So, ayan, mag-ano naman tayo. Pero, malayo-layo pa. Kumbaga, sabi nga nila, malayo na pero malayo-layo na pero malapit na. Ano ba yung mga hugot lines na yan? May gulay. So, ayan. Mas gusto ko pa to. Magganito kaysa dun ako sa labas. Kasi summer na. Grabe, sobrang init dito. Kaya, pinipili ko na lang kung ano magawa ko rito sa loob ng bahay. Kontra naman sa labas. Dahil sobrang init. Grabe, lahat ng pawis talagang lalabas sa mga kasulok-sulukan ng katawan mo. At nakakasakit naman dahil nga, ang init. Tapos pagpasok mo rito sa loob ng bahay, fully aircon, diba? Kaya minsan talaga nagkakasakit. At ang sipon ko ay laging hindi nawawala. Laging all these years talagang ang sipon ko ay intact pa rin sa aking katawan. So, kung nakikita nyo nga, medyo paus na nga ako sa boses ko dahil ang sipon ko ay grabe. Sobra. Hindi na aalis kahit na uminom ng mga kalamansi. Hindi talaga na aalis.
So, ayan, piga ulit tayo. Sige, piga ng piga. Hanggang sa mawalan na tayo ng ng lakas sa pagpipiga. Ayan, sa mga oras na to ay malapit na dumating si Madam. At makikialam na naman sa ating mga gawain. Ayan, so wait na lang natin siya. Maririnig niyo ang kanyang boses. Maya-maya lang. كويس حق الأريج. هذا كبير كذا. بسرعة بسرعة نسوي. جيب أشوف أنا جرب. حط 4. ليش سوي كذا؟ بعدين نحركهم كذا حركي سوي مرة ثانية. شوفها تسوي؟ بس كده. ما أنا مدام بس عادي عشان أسرع ليش؟ حطي 4. لا ما في كذا، ما في كذا اسمي كذا صفي. 2 فوق 2 من فوق 2 فوق. كم هذا؟ 4. سوى كذا بس سوى. يلا. Ayun mga ka-eyebags, bali hindi ko na ipapakita yung kung paano isalin yung kalamansi doon sa pinaka-tray ng yellow. Lagay ng yellow kasi nga nandito si Madam at nagmamagaling na naman at alam na naman sa aking gawain. Charis. So ayan, maraming salamat po sa panonood at sana lagi nyo po ako suportahan sa lahat ng aking mga vlog. So maraming salamat mga kahulas at mga ka-eyebags. See you in my next vlog. I love you. God bless. Mwah.